sa tingin niyo yung dahilan kung bakit hindi po na-avail ng ibang tao yung family planning services? For me, except sa fees, siguro hindi na-reach yung target na talagang may kailangan. Siguro kasi hindi sila educated. Wala pa rin yung education dito sa Pilipinas. Yung mga tao is feeling nila hindi naman ganun ka-importante yung family planning. So, first, we consider the barriers that the workload of our health services is too much. We also consider the barriers that our constituents are having difficulties in their movement. Adolescents have been using contraceptives, have been trying to use contraceptives since the 1990s. Actually, so yung pagbaba ng Supreme Court na yan na nagsabi sila hindi pwede, actually ang tawag yan regressive policy because it goes against human rights practice. Sa human rights na diskurso kasi, pag nabigay mo na yung kalayaan na yan, entitlement, hindi na, di ba? Kaya progressive yan, paunti-unti. Pero pag nabigay mo na yung right na yan, dapat hindi mo na talaga siya binabahal. Regressive yun. Actually, violation yun. Para sa mga kabataan ngayon, sana ma-utilize nila yung paggamit ng social media ngayon para mas maging aware sila sa mga bagay na may karapatan sila, tulad ng mga rights nila to reproductive health, at saka para mas proteksyonan nila yung sarili nila sa mga bagay na sa mga desisyon na gagawin nila sa buhay nila.